itong nakagawa at dito po tayo lalakad. Ito po yung daan na inuutos sa atin ng Panginoon. Ang sabi, huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Ano po ibig sabihin nun? Bawa ito yung daan. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Ano ibig sabihin? Ito ba? Kayo'y lalakad ng buong lakad na inutos sa inyo ng Panginoon ninyo Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo. So, may reward kapag ikaw ay sumunod dun sa utos o sa daan na iniutos ng ating Panginoon. Ano yung reward? Para lumawig ang ating mga buhay. So kung paano inuutos sa kanila nung panahon na yun, eh, ganun din sa panahon natin. Huh? So sa kanila, nung panahon na yun, alam nyo, maraming lumalakad sa daan ng Panginoon at merong hindi lumalakad. So alam ng Diyos yan. Nakikita at naririnig ng Diyos kung ano ang ating mga gawa. Kung ano ang ating mga lakad. So wala makapagtatago sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo hayag sa Kanya. Bakit? Sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Kung ano iniisip niya? Wala. Pero alam niya kung ano iniisip natin. Diba? Doon pa lang, makikita mo na eh. Iba ang lakad ng Diyos at iba rin ang lakad ng tao. Mamaya dadaanan po natin yun. Dito sa aklat ng Deuteronomio, ay 4 na beses kong sinabi yan. 4 times na binanggit itong senaryo ito, itong mga talatang ito. Tama. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 5, at talatang 6. Ano po ang banggit dito? Ayan, sabi. At inyong tuto pa rin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan. Sabi. At, ano pa? Ano pa yung kasunod? Matakot. Kailangan meron kang takot. May takot ka. Bukod sa lumakad sa kanyang mga daan, ay mayroon kang takot. Eh, nung panahon nila, may mga taong hindi natatakot sa Diyos. Gaya naman sa panahon natin, eh, diba? Napakarami rin eh. Na walang takot sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay may takot sa Diyos, ayan ay pasimula ng karunungan, kaalaman. Yan ang benefits nun. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos. Sigurado, susunod ka sa kanyang mga daan. Hindi ka maliligaw. Hindi ka liliko sa kanan, hindi ka liliko sa kaliwa. Sabi, ang iyong daan. Ang iyong paglakad. Ano pa sabi? Sa aklat ng Deuteronomio pa rin, Kapitulo 10, talatang 12.
Anong sabi niya? Palagay rito, ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Respect to God, the Lord. At ngayon, Israel, sabi, ano ang hinihingi sa'yo ng Panginoon mong Diyos? Meron palang hinihingi ang Diyos doon sa mga taga-Israel noong panahon na yun. Ano yung hinihingi ng Diyos sa kanya? Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Sabi. So, 4 times siya, inulit po yan. Yung salitang yan. Na iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Nang ibigin mo ang Panginoong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan. At upang ikaw ay mabuhay at dumami, upang pagpalain ka ng Panginoon. So, ang propesiyang ito, yung sinabi sa Israel, nagkaroon niya ng katuparan eh. Di ba? Sila'y dumami. Bakit? Sapagkat yun ay nasa utos ng Diyos, nasa tipan ng Diyos. Kay Abraham, na ating ama sa pananampalataya. Pero nakatuparan yan eh, di ba? Yung sinabi doon sa aklat ng Genesis, chapter 15, chapter 17, na pagpapalain niya ang lahat ng mga bansa. Gagawin niyang kasing dami ng bituin sa langit. Diba? Yung angka ni Israel. Kung ano yung tinatawag na kondisyon? Kung lalakad ka sa daan ng iniutos ng Panginoon, ay matutupad sa iyo yung pangako ng Diyos. Diba? Tayo kabahagi rin dun. Bahagi tayo dun sa tipan ng Diyos. Kasama tayo rin. Diba? Sa aklat ng Isaias Kapitulo 50, anong sabi? Isaiah 55. Ayusan ko no. Ito yung tungkol sa pag-iisip eh. Tungkol sa lakad. Na iba ang lakad ng Diyos
Iba ang isip ng Diyos kaysa sa tao. Kaya ang tao mayroong sariling lakad. Diba? Mayroong sariling daan. Kung minsan hindi iisip yung daan na sinasabi ng Diyos. Isaiah 55, verse 6 to 9. Pakibasa natin. Yung hanapin ng Panginoon, samantalang siya ay masusumbungan. Ayan. Pag sitawag kayo sa kanya, samantalang siya ay malapit. Malapit. Pinsanin ng masama ang kanyang lakad, at sanliko ang kanyang mga pag-iisip. At panumbalik siya sa Panginoon, at kaawan niya. At sa aming Diyos, kapag siya kapagpatawad. Ayan, sabi. Pisanin ng masama ang kanyang, lakad. Utos pa rin yan, di ba? Nandito. At nang ligo ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon. At kaaawaan niya siya. Ito yung mercy of God. Eh. Diba? Ito yung nakapaloob niya sa covenant of God. Yung kaawaan. Yung mercy. Bahagi yan yung tipan. At sa aming Diyos sapagkat siya'y nagpapatawad ng sala. Kapag ikaw ay nilisan mo yung lakad mong masama, nanumbalik ka sa Diyos, nahalapatan ka na ng kaawaan, pagkat siya'y nagpapatawad. Sa 8, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip. Yan. Eh, paano nyo malalaman ang kaisipan ng Diyos? Anong dapat mo gawin? Para maalaman mo yung kaisipan ng Diyos. Una-una dapat magbabasa ka nito. Para malaman mo, matuklasan mo kung ano yung kanyang iniisip. Bakit? Sapagkat nandito ang kaisipan ng Diyos eh. Sa kanyang mga salita. Diba? Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi inyong pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Eh, ang lakad ng Diyos ay matuwid. Kaya nga nagbigay siya ng utos. Diba? Matuwid. Hindi liko. Hindi kanan, hindi kaliwa, diretso. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. Ito yung lakad ng Diyos. Diba? Yung maalaman mo yung kanyang pag-iisip at saka yung kanyang lakad. Ito yun. Yung dumaan ka sa kanyang mga ito. Sumunod ka. Para maalaman mo yung kanyang pag-iisip at yung kanyang mga lakad. Sabi. Sa atin, ano ba ang ating pag-iisip? Sinasabi yan ni Jeremias. Pag-iisip ng tao. Chapter 17, ng Jeremias. Verse 9 to 10. Yung pag-iisip ng tao.
Doon sa nakababasa ng isip natin, nakalakad natin. Nasabi sa aklat ng Rene. Ako ba natin? Ang puso ay magdaraya ng dikit kaysa lahat ng bagay Yeah. at totoong masama. Sinong makakaalam? Alam. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang. Oh, hindi pinakikita yung puso ng tao kung gaano kasama. Kapag sinabi puso dito sa Bible, kapag pinag-uusapan biblically, yung puso dito, ang iisip niya. Ano? Yan ang sabi ni Jeremiah. Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay. At totoong masama. Sinong nakakaalam? Alam ba natin kung ano yung iniisip na? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung iniisip. Sa gist, ako ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip ng puso. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Ganyan kasama ang isip ng tao, ng puso. Pero yan, alam lahat ng Diyos. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung lakad mo, kung matuwid ba yan, o hindi matuwid. Nakakaalam yan. Diba? So, binanggit pa rin yan dito sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 16, talata 15. O sabi, sapagkat ang aking mga mata, yung mata ng Diyos, wala nga makapagtatago sa mata ng sa mata ng tao, makapagtatago. Makapagsisinungaling ka, di ba? Pero sa Diyos, sa mata ng Diyos, makakakubli ka. Makapagtatago ka. Wala, alam makapagtatago kahit sino ka. Kapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila hindi nangakukubli sa aking mukha. O nangaliligid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga. Maging sa bagong tipan, nandiyan na. Nakasuot. Tayong lahat ay hayag sa kanyang paninig. Marami tayong mababasa. Pagdating sa bagong tipan, mas marami. Bakit ang tao may katigasan ng ulo gaya ng Israel? Ang bansang Israel po ay isang matigas ang ulo. Mapaghimagsik na bayan. Ayaw sumunod sa kanyang. Kaya ang nagiging resulta, kapahamakan, kamatayan. Yun ang pinaka-kabayaran sa kanilang mga ginawa. Sa kanilang pagsuway, sa utos ng Diyos. May pasabi, sa aklat po ng Kawikaan, 14, ang talata ay 12.
Ang tao, ganito. Ganito ang tao. Ano yun? Minsan nangyayari sa atin. Kawikaan 14:12. Ang sabi dito. May daan na tila matuwid sa isang tao. Ang sabi. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tao, meron tinatawag na dalawang akala. Akala niya mapapabuti siya sa kanyang lakad, sa kanyang pasya. Hindi pala mapapahamak. Bakit? Sapagkat sa kanyang pag-iisip lang. Hindi rin sa pag-iisip niya. Hindi rin sa mga lakad niya. Meron pa, sa aklat ng Kawikaan, 16. Kapitulo 16, talatang 2. Sabi rito, ang lahat ng lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ayan. Meron palang taong ganun, ha? Kala niya yung kanyang lakad, malinis sa kanyang sariling mata. Pero sa mata ng Diyos, ayan, hindi malinis. Di ba? Bakit? Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga dili. So, meron siyang timbangan. Tinitimbang niya yung tao. Kung talagang tama sa timbang. Tama yung iniisip, tama yung kanyang lakad. Kaya tumitimbang. Sa aklat po ng Jeremias, 6:16. Ang po ito yung ating landas. Mabuting daan. Ito po isang hula na ni Propeta Jeremias na nagkaroon ng katuparan sa panahon ng bago. Jeremias 6:16. Ito po isa sa mga ginagamit ni El Soriano, yung dating daan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa daan at magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang dating landas. Kung saan nandoon ang mabuting daan, sabi. At magsilakad kayo. So dito pinakikita ni Propeta Jeremias yung dating landas at mabuting daan. Hindi dating daan, ha? Dating landas
Ang nakalagay. At yung dating landas na yun ang mabuting. Magsilakad na tayo doon. Ano? Kapag lumakad ka doon sa dating landas at mabuting daan, meron na namang reward. Oh, reward. Gantimpala. Ano yung gantimpala, mga kapatid? At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan. Sabi, sa inyong mga kaluluwa. Sabi, ito, bagamat binanggit na, sinabi na yung reward na ibibigay na sa mga taong lumalakad sa dating landas at mabuting daan. Ang tanong ano ang sagot ng tao? Nung panahon nila, anong sinagot nila sa Panginoon? Hindi kami, ang sabi, magsisilakad doon. Ganun katigas ang ulo ng mga Israelita ng panahon. May reward na di ba? May blessing na. May pagpapala na. Alam niyo sagot, hindi kami magsisilakad doon. Sayang, di ba? Hindi pinakinggan, hindi lumakad doon sa daan na iniutos ng ating Panginoon. At dito mga kapatid, makikita natin na may binabanggit ditong dating landas at mabuting daan. Ang tanong sino po ba? Ito po ay isang propesya. Ano po ba? Tinutukoy dyan na dating landas at mabuting. At kapag lumakad ka ron, makakasumbong ka ng kapahingahan. Si Kristo po ang ating po. Bakit? Sa aklat po ng 1, so, ito, para saan po sinasabi itong mga boto eh? Diba? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, hindi sa pagmumuli. Kaya yung daan na tinutukoy, hindi nila dapat natin lahat at sumunod sa kanyang mga tinuturo. Ano po? Ano pa ang sinasabi sa aklat ng Matthew Capitulo 11? Binabanggit doon ay makakasumpong tayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Concept. Concept also. Binabanggit yun. Po yung muling talata na aking magbantay. So, para rin statement ang tawag niya. Kung ano yung binanggit dito na yun, binabanggit dito. Na po yun, yung kakahinaan ng tao. Binabanggit niya.
Pagbanggit. Pagsipalito kayo sa akin, mga napapagal, at nakabibigat ang luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, paralyzed statement, may sinasabi niya rin. Yung sinasabi niya. At ang nagsabi niya ng ating Panginoon Kristo, siya yung nagsalita rin sa Matthew 3. Diba? Ito ang sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Isa pang utos dito yung mag-aral. Tayo kay Kristo. Diba? Mag-aral. Sa ating Panginoon. Makipag-study ka. Makipag-aral. At kayo'y aking pagpapahingahin, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magpapakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong pakatan. Yan po. Lumakad po tayo ng ayon sa inibigos ng Panginoon at pakinggan natin yung kanyang mga salita. Sa gawa natin, sa pa rin natin. May tanong po ba kayo mga kapatid? Wala naman po, maraming pong salamat. Kaya din sa mga nasa online. Mga kapatid, maraming salamat. Thank you.